program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Di pa ng pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapakinig. Kamusta kayo sa mga oras na ito? Kayo ba ay nakatulog? Kayo ba ay nakakain? Talagang purihin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo po ay mayroong magandang panahon, Brother Yes, Tan. at higit sa lahat ay nandito na naman tayo sa ating pag-aaral Amen. sa salita ng Diyos. At syempre, batiin po natin ang ating pong mga kasama sa control, si Sir Robert. Yes. At saka sila Ma'am Candy. Oo, yung kanyang mga kasamahan. At syempre, si Sir Ricky. Yan. Kailangan batiin natin yun. Batiin natin yan. Aharangin tayo na. Okay. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan dito po sa radyo natin 101.7 San Jose. At syempre, binabati natin ang pamunuan ng radyo natin. Yes. At ganun po sa ating pong mga kasamahan sa Himpapawid at iba't ibang istasyon. Kayo po ay kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay kasama namin sa paglilingkod. Yes, ating binabati yung ating mga kasamahan. Ang Tinig ng Pag-asa Adventist World Radio, ang AWR po, ay sa iba't ibang mga istasyon ay tayo ay mayroong mga pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. Oh, amen. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Kaya nga mayroon tayong urgency. Yan. Ang gawain po ng Panginoon at ang kanyang pagbabalik ang siya pong ating binibigyan ng pabalita sa sangkatauhan sapagkat siya po ang ating hinihintay at dakilang pag-asa. Yes. Yan. Okay. So sa umagang ito ay nawa po ay inyo po kaming samahan sa loob lamang ng isang oras. Ang oras ay napakabilis. At ngayon po ay December 3. Yan. Ilang araw na lamang mauubos na ang 2025. Year 2025. Ang bilis, ano? Kaya nga ating pong balikan ang ating mga nakaraan. Ano kayang nangyari sa aking buhay sa loob ng isang taon? Yes. Mayroon bang pagbabago? Mayroon bang binago? At mayroon bang dapat baguhin, Brother Tan? Sa tulong ng Panginoon, ng banal na Espiritu, at sa tulong ng ating pag-aaral na ito, anumang bagay na gusto nating baguhin, hindi natin kayang gawin basta't hindi natin inilalagak sa ating Panginoon. Tama po yun. At pagka hindi mo pinag-aralan na magkaroon ka ng panibagong pagsulong sa iyong buhay, ay hindi mo mararanasan ang pagbabago sa iyong buhay. Intentional. Dapat may intention ka na baguhin at lumago. Anumang gusto mong larangan na maipurso mo, ay kailangan intentional po ito. Yan. Kaya sa ating pong mga tagapakinig, ano bang ating intensyon sa ating buhay sa araw-araw? Sinasadya natin. Dapat. Sinasadya. Kaya sadyain nating magkaroon tayo ng pagbabago at ang pagbabagong ito ay magdadala sa atin ng pagbabago ng ating buhay. Brother. Yes. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, Panginoon. Amin pong itinataas ang inyong dakilang pangalan sapagkat
amin pong naranasan ang inyo pong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa patnubay, pag-iingat at mabuting kalusugan, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay inyong samahan, pagkaluban ng karunungan upang amin pong maibahagi ang inyong pong pabalita ng kaligtasan sa aming pong mga tagapakinig. Dagdagan pa ang aming kaalaman, Panginoon, ganun po ang aming mga tagapakinig. Nawa po ay pagpalain sila sa umagang ito. Magkaroon sila ng pag-asa at pagbabago at higit sa lahat ay makilala kanila bilang kanilang Panginoon. Mahal namin Diyos, pagpalain po ang aming mga sponsors, ang aming pong mga leaders. Nawa po, Panginoon, kayo po ang magpala. At ganun din po, Panginoon, aming pong dinadalangin ang aming pong mga tagapakinig. Kung sila man po ay nakakaranas ng kahirapan, tulungan niyo po sila. Kung wala po silang kapayapaan, inyo pong ipagkalob sa kanila ang peace of mind, O Panginoon. Tulungan sila na lalo silang lumapit sa inyo sapagkat alam po namin na kayo ang makapagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Mahal namin Diyos, samahan niyo po kami ni Brother Tan sa umagang ito. At salamat po sa mga bagay na amin pong natanggap mula sa inyo. Pagpalain niyo pong istasyong ito, na nawa po, Panginoon, kayo po magpala sa mga namumuno, Panginoon, din po sa mga instruments. At salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig. Tulungan sila, Panginoon, sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, sa umagang ito ay talagang mayroon tayong panibagong topic, Brother Tan. Ano ba yung topic natin, Brother Tan? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay pinakadakilang panlilinlang sa sanlibutan. Dakila, no? Sino kaya? Meron ka bang mga kilalang dakila? May mga record sa history. Si Alexander the Great. The Great. Dakilang ano siya? Mananakop. Mandirigma. Mandirigma. Ano siya? Military genius. Si Alexander the Great. Marami, Brother Tan. Maraming na-record. So, mga dakila. Pero ko ito, iba to. Iba ito. Pinakandaki. Okay. So, maya-maya po ay ating pong tatalakayan ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ngayon ko lang napagtanto, kailangan sa buhay ko, naging bulag, di nakita. Nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan. Pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Asan hindi makayanan? Naging bulag, di nakita. Pasanin ko'y iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin. Hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya.
Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko, mga sala na nagawa, patawarin ako, O Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya't lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawiin, ito'y batid ng Diyos. Amen. Talagang masarap makinig, Brother Tan, ang Yes. awit, no? Talagang kung ating pong bibigyan pansin yung bigat ng salita at ng awit, ay talagang maramdaman mo na kailangan mo ng isang Diyos na kailangan nating yung ipagkaloob yung ating buhay sa Kanya. Amen. Kaya pasakit, ito ang hindi nawawala sa tao, Brother Tan. Pasakit, no? Kagabi ay kami po ay galing doon sa sa isa po sa ating pong masayang kabataan, si Brother Lloyd, no, Mallorca. Siya po ay sinundo na ng ating Panginoon. Tayo po yung nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng Iturriaga at Mallorca. Kaya talagang ang pasakit ay talagang ang tao umiiyak talaga pagka nakaranas ng pasakit, Brother. Yes. Natural na umiyak. Pero kung ikaw ay kargado, ibig sabihin punong-puno ka ng mga pangako ng ating Panginoon, yung mga pasakit na yon ay madali mong malampasan. Amen. Kasi nandun ka pinanghahawakan yung pangako ng ating Panginoon. Kaya ito'y batid ng Diyos. Yes. Kaya kung ano man ang iyong dalahin, mga gustong ipaalam sa ating Panginoon, ay batid ng Diyos ito. At Yes. alam ng Diyos ito. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, Brother Tan. Kaya ito ang ating gagawin. Kaya't lumapit sa Kanya. Iyon naman ang yugto ng ating paglilingkod sa lumapit lagi sa Panginoon, kasi kung sa ating sarili ay wala ho tayong magagawa. Kaya luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya. Yes. Kaya ito ang ating dapat na mapagtanto sa ating buhay, na mayroong Diyos na nagbibigay ng pag-asa at ng buhay sa ating lahat, na tayong mga nakakaranas ng pasakit, hirap at marami pang problema. Kaya sa umagang ito, ating pong batiin ang ating pong mga kaibigan sila Brother Nabong, Abner Nabong and family. Sila po ay nakikinig last week, Brother Tan, no? Yes, binabati natin ang Nabong family, Salvador family diyan sa San Roque Dos. Ganun din po ang ating pong mga kapatid dito sa
Santa Fe ba yan, Brother Tan? Yes. Mga si Brother James Balagso and family. At saka sila Nanay Training Santos and Cap, no? Gayon din yung Enong family, dyan din yun sa Santa Fe. At sa ating pong mga kaibigan sa buong San Jose. Hindi lang San Jose, sa mga karatig isla, Brother Tan. Mayroon tayong mga masugid na tagapakinig dyan sa isla ng Iling, sila Brother Bleng Peria. At saka ang kanyang buong pamilya, sila po'y nakikinig sa atin. Mga Serna family. Yes. At ganun po sa ating pong mga kapatid dito sa Kalintaan. Siyempre sila Mayor Dante Esteban, no? At ganun po sa Sablayan at siyempre sa Magsaysay din. Yes. Okay, sa umagang ito ang ating pong pag-aaral ay mayroong pamagat na pinakadakilang panlilinlang sa sanlibutan. Nalinlang ka na ba, Brother Tan? Maraming beses na. Paano ka nalinlang? Saan ka nalinlang? Sa pera? Sa yung awit kanina, sabi niya, ngayon ko lang napagtanto. Yun yung unang sabi niya. Istansa. Ngayon ko lang napagtanto. Sabi niya, naging bulag ako. Kailangan ko pala ang Panginoon. Katarata? Hindi naman siya literal na bulag. Pero ang sabi ng awit ay hindi ko nakita Sabi niya, nandyan lang pala sa tabi ko ang Panginoon. Sabi niya, ngayon ko lang napagtanto na kailangan ko pala ng Panginoon. Isa yun sa panlilinlang sa sanlibutan. Tama yun, no? Kung minsan hindi natin napagtanto, tayo'y punong-puno ng mga kagustuhan dito sa sanlibutan. Hindi natin napagtanto na kailangan pala natin ang Panginoon. Pero wag nating aantayin na saka natin makita ay huli na ang lahat. Kasi isa sa paraan ng kaaway ng ating Panginoon ay malinlang tayo. Ibig sabihin ng malinlang ay yung madaya ka. Yes, madaya ka. Dinaya ka. Yes. Nadaya. Nadaya. Kagayan kay Eva at kay Adan, nadaya sila. Tayo ay nadadaya din. Ang pandaraya ng sanlibutan ay talagang araw-araw yan nangyayari sa iyong buhay, Brother Tan. Kaya kapag hindi ka mapagmatiyag, ay madali kang madaya ng sanlibutan. Yes. Ano ba yung kagustuhan ng sanlibutan, Brother Tan? Mayroon ba? Sa panahon ng mga Israelita, sanay sila sa Egypt ng walang Diyos. Wala silang Diyos. Nung dinala sila sa ilang, pinagsamba sila, tinuruan sila na magpuri sa ating Panginoon. Pero dahil ang kagustuhan ng sanlibutan ay yung kalayawan, may mga panahon na kapag ay nakarinig sila ng mga ay pupunta sila, nadadaya sila. O kaya ang nangyayari sa kanila worse, may kinakain sila ng lupa dahil yun ang kagustuhan kasi ng sanlibutan. Pero hindi yun, taliwas yun sa kagustuhan ng ating Panginoon. At ang gusto ng ating Panginoon ay huwag tayong malinlang. Kundi ikaw ay isang masugid na masunurin. Yes, yun ang mahalaga, yung pagsunod. Yun ang mahalaga doon sa Panginoon. Ganda sa loob ng tahanan. Siyempre, mas smooth ang galawan sa loob ng tahanan pagka mayroong pagsunod, Brother Tan. Yes. Kaya ang pagsunod, ito ang malaking problema natin. Kahit sa gobyerno, ang pagsunod minsan ay talagang mahirap sundin ng mga ordinaryong mamamayan. Yes. Kailangan ng pagsunod. Kailangan ng pagsunod para hindi ho tayo malinlang. At kailangan natin ng kaalaman. Kailangan nating mag-aral para hindi tayo malinlang. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, darating sa inyo ang mga bulaang propeta, dadayain kayo, ililigaw kayo. At hindi naman magsasabi yun na, narito ako, bulaan ako. Hindi magsasabi yun. Magsasabi yun na parang katulad. Yes. ng sinasabi ng Biblia. Okay? So, sa umagang ito, ang unang tanong ay, maaari bang baguhin ang mga ginawa ng Diyos? Magandang katanungan. Ating buksan ang ating mga banal na kasulatan. Ito'y nakatala sa Ecclesiastes 3:14.
Sabi po dito, nalalaman ko na anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Walang bagay na maidadagdag doon o anumang bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ito na. Ibig sabihin, hindi yung matatakot tayo, magbigay respeto, magbigay galang sa atin. Kaya ang paggalang ay minsan ito ang nawawala sa tao. Yes. Kahit sa mga kabataan natin, nawawala ang galang, no? Hindi na takot, no? Sa mga magulang. Ibig sabihin, wala nang respeto sa mga magulang, Brother Dan. Doon sa katanungan ay maaari bang baguhin ang ginawa ng Diyos? Maaari, pero mali. No. Kaya mananatili tayo doon sa genuine. Doon sa totoo. Sa totoo. Dapat hindi tayo nagwawalay doon kasi sabi niya, walang bagay na maaalis, walang bagay na maidadagdag. Gayon ang ginawa ng Diyos. Mananatili magpakailanman. So, ibig sabihin, yung salita ng ating Panginoon ay mananatili magpakailanman. Yes, hindi natin pwedeng baguhin, dagdagan, alisin. Kaya kung ang sabi doon sa Revelation, kung sino ang magdadagdag nito, ay dadagdagan din yung kanyang mga kapighatian sa buhay. No, nakakatakot. Oo, nakakatakot. At mayroon ding sinasabi, yung pagbinawasan. Hindi yung kudlit, mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga kudlit na naroon ay hindi mawawala. Kaya ganun katibay ang salita ng ating Panginoon. Yes. At ang salita ng ating Panginoon ay mayroong buhay, pag-asa, at ano pa yung isa na yun? Daan. Tunay na daan, Brother Tan. Kaya patuloy tayong nag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ating dito ay pag-aralan yung katotohanan, pawang katotohanan. Hindi dinagdagan, hindi binawasan. So doon lang magkakaroon ng sa mga ilang komentaryo o mga ay dapat yung pagko-comment natin ay tama lang doon sa mga talata nating nabasa. Okay. Okay. So yan po ang unang talata natin at ang pangalawa ay matatagpuan sa unang Kronika. Yan. 17:27. Ano bang binabanggit diyan, Brother? Ang sabi po dito, at ngayoy ikinalulugod mo na pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo, sapagkat ang iyong pinagpala o Panginoon ay magiging mapalad magpakailanman. Ang ganda, no? So ito yung maganda, yung magiging mapalad magpakailanman. Sino yon? Yung mga pinagpala ng Panginoon ay, kumbaga, halimbawa, kagaya nung nakaraang linggo na pag-aralan natin, pinagpala niya, pinaging banal niya ang araw ng Sabat, ayun ay mananatili magpakailanman. Ganda naman. Hindi yun maaalis. Hindi maalis. Hanggang doon sa langit na yes, sabi sa Isaiah 66, sa bagong langit at bagong lupa na aking lilikain, ay mananatili ang araw ng Sabat. Yes. Ganda mga. Kaya ang ating mamamalagi magpakailanman. Ito yung salita ng ating Panginoon. Okay. So, ang sabi pa dito ay talagang ito ay karugtong ng ating pag-aaral, Brother Tan. Nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo. So, ang sabi dito sa bilang 23 Numbers sa Book of Numbers, yan. Bilang 23 verse 20. Ano bang binabanggit yan? Numbers verse 20 chapter 23 verse 20. Ako'y tumanggap ng utos na magbigay ng pagpapala. Kanyang pinagpala at hindi ko na mababago iyon. Yan ay sulat sino ba nagsulat ng Numbers? Si Moses? I think Moses. Moses, no? Na sabi niya, hindi niya na mababago yung salita ng ating Panginoon. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Pinagpala niya na yun, hindi niya na mababago. Okay.
Kung ano yung salita ng ating Panginoon, ay yun talaga yun. No. Yung, kasi ang Panginoon ay the same as yesterday, today and yesterday. Yes. Mga pag-aralan natin yan mamaya. Okay. So, ngayon ay aling araw ang pinagpala ng Panginoon. Ito na yung continuation. Kasi nga pinagpala ng Panginoon ay kuminsan ay nalilinlang po tayo. Binabago po, nababago. Pero dito po tayo sa tunay, sa genuine. Sabi po dito, sabi ng Panginoon, sa Exodus chapter 20 verse 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoong ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Okay. So, dito ay pinagpala ng Panginoon. Ano yung araw na pinagpala ng Panginoon? Yung 7. 7. Okay, magbilang ka lang ng 1, 2, 3, hindi 6, ha? 7. 7. Yun ang pinagpala ng ating Panginoon, yung 7 araw. Okay? So, napag-aralan natin noong nakaraang linggo, nakaraang Miyerkules, na si Kristo man ay nangilin nung siya ay nandito sa lupa. Yun ang ating huwaran eh. 7 araw, araw ng Sabat, pumasok siya sa sinagoga. Nagsamba siya, kasak-ugali ang Hudyo. Nagbasa ng banal na kasulatan. Nag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kasi banal po yun. Yun ang Kaya alalahanin natin lagi kasi pinaging banal ng ating Panginoon. Sineperate niya yun sa lahat ng araw. Ibig sabihin, sa ibang ordinaryong araw, wala yung salitang nangilin, ginawang banal, at binasbasan. Yes, kagaya nung paglikha. Dito sa Genesis, nilikha niya. 6 na araw ang lahat ng mga bagay. Sa 7 araw, pinaging banal niya. Pinangilin niya, binasbasan niya at pinaging banal. Pagdating sa Exodo sa mga Israelita, ganito din ang inilagay niya sa kautusan ng mga Israelita, sa kautusan ni Moses na ibinigay sa mga Israelita. So, ngayon ay kung ating pong titingnan mula sa first day hanggang 6 na araw ay ang diniklara lang ng ating Panginoon mabuti. Di ba? Yes. Yung lahat ng mga gawaing pangsanlibutan, sekular na gawain, gawin mo sa loob ng 6 na araw. Pero hindi naman yung mga palaban. Labag pa rin doon sa 9 na utos na natitira. Huwag naman lalabag doon. Gagawa ka, papatay ka ng tao. Hindi, masama po yun. Gagawin mo yung paghahanap buhay mo, yung pag-aaruga mo sa mga anak mo, lahat gagawin mo. Lahat, yung mga nakakabuti, alaga, lahat ng mga nakakabuti. Pagdating ng 7, mamahinga ka doon sa routine ng buhay mo araw-araw. At magpupuri ka, sasamba ka sa Panginoon kasi banal po yun. Amen. Kasi ang katawan natin, Brother Tan, ay na-design na mayroong kapahingahan. Yes. Kaya magpapahinga ka sa 7 araw sapagkat yun ang pinagpala, binasbasan, at ginawang banal ng ating Panginoon. Yes. Kaya kung tayo po ay magpapahinga, ay alam ng Diyos na kailangan ng ating katawan ang kapahingahan. Okay? Kasi kung wala tayong kapahingahan, Brother Tan, at lahat ay occupied yung ating isipan, nako, nariyan yung iba't ibang uri ng problema. Kaya mas stress ka, ma-depress, at saka anxiety. Magpuproduce ng maraming sakit. Sakit sa tiyan, sakit sa maraming sakit ang maipoproduce kapag hindi nagpapahinga ang ating utak. Pero kapag pinapahinga natin at i-focus natin sa ating Panginoon, may kapayapaan. Amen. Kaya nga, ang sabi dito sa Mateo 12:8, ano bang sinasabi dyan? Inaano dito kung sino yung Panginoon ng Sabat. Sabi po dito sa Matthew 12 verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Amen. Kaya ang araw na iyon ay mayroong isang Panginoon. Yes. Kaya sa ating pong mga tagapakinig, naway masundan nyo kami, ito ay isang katotohanan na dapat nating malaman.
Kasi at dapat nating bigyang pansin sapagkat ang kapahingahan ay kailangan ng ating katawan at ito ang pinagpala ng ating Panginoon na araw. Yes. Para hindi ho tayo maligaw. Doon ho tayo sa tama. Kasi nung nakaraan, napag-aralan po natin doon sa Isaiah 66 verse 22 to 23, sabi po dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Kung routine mo na dito sa lupa, na papasok ka sa araw ng Sabat sa kanyang kapahingahan, sasamba ka sa kanya, sa susunod na Sabat pupunta ka, sasamba ka, gayon ang gagawin mo pagdating mo sa bagong langit at bagong lupa. So dito pala ay tinuruan na tayo para hindi tayo maligaw. Kasi nga marami ang darating na mga bulaang propeta at ililigaw ang bayan ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay tinatawagan at naalaman mo na ngayon ito ang panahon para buksan mo ang ang iyong isipan, kaibigan ko, kapatid ko, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay, Brother Tan. Kaya nawa po ay ating mabigyan ng pansin ang pagsamba sa Panginoon. So kailangan niya na tayo ay makaalam ng pabalitang ito. Okay. So, ang sabi dito sa Mateo 5. Ito na, Brother Tan. Ito yung maganda. Mateo 5, 17, 18. Yan. Ang sabi po dito, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Sino nagsabi nito? Si Kristo. Ito ay sinulat ni Matthew. Narinig niya na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Kaya dito ay mayroong sirain. May 2 beses na sinasabi dito sa talatang ito, sirain. Hindi niya. Kaya nung dumating siya dito sa sanlibutan, ay pinangili niya. Pumasok siya sa sinagoga. Ginawa niya kasi yun ang ehemplo. Yun ang ehemplo. At nananatili. At hindi nagbabago. Sabi po sa Hebrew chapter 3 verse 8, sabi, nagbabago ba ang Panginoon ng Sabat? Hindi po. Sabi niya, si Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Yan po yung nakatala sa Hebrew chapter 13 verse 8. Kaya nga, ito ay isang paalala para sa atin. Baka ikaw ay nakaalam na ng pabalitang ito, nawa po ay masunod natin yung Panginoon, Brother Tan, sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo ay yung sumasamba sa Kanya. Amen. Ang ating oras ay 10:40, Brother Tan. Napakabilis. Napakabilis. Kaya nga, ang sabi dito sa ikalawang Tesalonica, 2 Tesalonica 2:4, ano mang sinasabi dyan, Brother Tan? Sabi po dito, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan. Ang anak ng kapahamakan, siya ay sumasalungat sa nagmamataas laban sa lahat na itinatag ng Diyos. Tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Kaya huwag tayong padaya. Yes. Yun ang mahalaga kasi may dakilang manlilinlang si Satanas. Siya ang author ng lahat ng panlilinlang sa sanlibutang ito.
Huwag daw po tayong padaya kanino man. Dahil ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Tuklasin po natin, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Okay. So, ang ating oras ay napakatulin. Sige, isa muna ang intermission number para tayo ay magkaroon ng panibagong sigla sa ating pong pag-aaral ngayon. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Napakabuti ng awit na iyon. Napakaganda, Brother Tan. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Yes, ang kanyang salita ay nananatili, hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng bawasan, dagdagan. Kasi tapat siya at nananatili magpakailanman. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang sinabi ay nananatili magpakailanman. Kaya ang pag-ibig di nag-iiba. Yes. Sabi ng ating Panginoon, siya ang siya ang pinagmumulan ng pag-ibig. Amen. Ibinigay niya ang lahat sa atin. Pati buhay. Yes. Kaya hindi man tayo karapat-dapat. Ang ating gagawin. Ang ating gagawin, kapatid ko, ay lumapit tayo sa Kanya. Yan. Nanlalamig, walang malapitan. Okay. So, yan po ang isang magandang paalala sa atin na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito sa ating pag-aaral ngayon, Brother Tan, ay yan. Okay. So, iniingatan ba ni Apostol Pablo ang Sabat? Ba? Yes, magandang katanungan kasi magandang may mga example tayo sa Bible, sa Bible. Oo. Sabi po sa Acts 13 verse 14, Gawa 13:14. Opo. Ngunit naglakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia, at ng araw ng Sabat sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Nagsamba sila. Pumasok sila. Ibig sabihin, ang sabi kasi nila, ang katuparan daw ng Sabat ay si Kristo, nung dumating si Kristo. Pero ito,
si Kristo ay umakyat na sa langit, sila Pablo ay nananatiling nagsasamba. Kasi nga, yun talaga hanggang sa bagong langit nga at bagong lupa. Sabi po dito, sa Gawa 13:42, at pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Ibig sabihin, pinaghandaan nila yung susunod na Sabat. Malayo pa lang. Ini-invite na nila si Pablo at saka si Bernabe, bumalik kayo dito at muli kayo magsalita sa amin. Kasi yun ang nagpapalakasan sa araw ng Sabat, nagsasamba. Okay. Sabi po doon sa Gawa 13:44, nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Yun ang mahalaga doon. Makapakinig ka ng salita ng Panginoon na makapagpalakas ng iyong pananampalataya at lalo mo pang sambahin ang Panginoon. Kaya yan po ang isang katuruan na mula sa Biblia, na tayo ay sasamba sa ikapitong araw. Kapag kang ikapitong araw ay pumatak sa Sabat, ay anong ating gagawin, Brother Tan? Ay dahil yun ay Sabat, ang ibig sabihin ng Sabat ay banal, pinagpala ng Panginoon, tayo rin po ay sasamba. Magpapahinga sa lahat ng ating gawa. Rest day. At hindi lamang yung rest na matutulog tayo, yung rest natin, magpapahinga tayo doon sa lahat ng ating mga isipin, mga gawain. Kundi ipopokus natin ang ating paningin at ang ating pag-iisip sa ating Panginoon. Yan. So, ngayon ay, ang sabi rito ay, sa anong dahilan tinatanggihan ng iba ang kautusan ng Diyos? Ba? Sa anong dahilan? Ba? Kautusan ng Diyos yan. Marcos. Sabi po dito sa Marcos 7:9, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Yun na. Ito medyo mabigat, masakit, maaring may masaktan, maraming naikinig sa atin. Pero ang nangyayari kasi sa ating mga pagsamba ay naging tradisyon na lang. Hindi totoong pagsamba. Hindi yung tinuro ng ating Panginoon, hindi yung iniwan na ehemplo ng ating Panginoon, naging tradisyon. Kaya yan po ay isang paalala sa atin. Baka yung ating pagsamba ay hindi kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kundi doon sa ating kagustuhan. Kaya sino ba ang masusunod? Yung ating Diyos o yung ating kagustuhan? Yan ay yung mga kasunod na tanong. Kaya ang payo ng ating banal na kasulatan ay ang sabi dito sa Awit 119 verse 60. Ano bang sabi diyan? Sabi po dito, ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Aba. Yun ang ating gagawin, Brother Tan. Yes. Kailangan nating sundin ang kanyang mga utos. Hindi nagmamadali. Laging may kaligayahan na sundin ang kanyang utos. Okay. So, ano pang sinasabi diyan sa Juan 15:14 o 14:15? Na kung ako'y inyong iniibig, sundin mo ang aking mga utos. Yes. Ano yun? Pag-ibig pa rin. Kailangan natin ang pagsunod. Ano ba ang kanyang mga utos? Di siyempre yung iniwan niyang 10 utos. Yun ay yung utos, pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa ating kapwa. Kaya yan po ang isang mga mahalagang salita na dapat nating bigyan ng pansin, yung salita ng ating Panginoon. Okay? So, mayroon ka bang paalala, Brother Tan? Isa na lang siguro, isang text na lang bago tayo magtapos. Ito po'y nakatala sa Marcos 7:6-7. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Maring
yung ating mga labi, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Medyo masakit na ito, mga kapatid. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na itinuro bilang aral ang mga utos ng mga tao. Ayan na po. So, medyo masakit, mga kapatid. Pero, kasi ang itinuro ng ating Panginoon ay utos ng Diyos. Sabi niya, maaring ginagalang, nagbibigay respeto na sa bibig. Pero yung kanilang puso, ang kanilang sinusunod ay yung utos na ng tao, hindi na yung utos ng Diyos. Parang Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Yes. Kaya, at kung gusto nyo pong alamin ang kanyang 10 utos, ito po'y nakatala sa Exodo 20. Verse 3 to 17. Kayo na lang po ang magbasa nito sa inyong mga bahay. Alam kong may mga banal na kasulatan kayo. Hanapin nyo po ang New King James Version. Yun po yung pinakamalapit na translation doon sa original Bible. Exodo 20 verses 3 to 17. Nandyan po nakatala ang 10 utos ng Diyos. Hindi po natin susundin yung sinasabi ng Marcos 7 na yung utos ng mga tao para wag ho tayong malinlang sa ating pananampalataya dito sa sanlibutan ito. Okay. So, yan po ang panlilinlang sa sanlibutan na dapat nating matutunan sa ating buhay sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo'y matuto sa isang totoong salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Mayroon ka bang huling habilin? Atin pong tatapusin ang ating pag-aaral. Nawa ay kung kami man po ay nakasakit, ay ito po ay mula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ang salita po ng Panginoon ay matalas. Masakit. Doble ang talim. Ganun talaga. Pero ang kailangan po natin ay magbago, mga kapatid. Mabago yung ating para hindi ho tayo maligaw. Atin pong tapusin sa pamamagitan ng isang panalangin. Amen. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, nagagalak ang aming mga puso, na minsan pa kami ay inyong pinaalalahanan, na aming tuklasin, aming pag-aralan ang inyong banal na salita, upang kami ay wag mawaglit, wag malinlang, wag masinsay, kundi aming tuklasin ang katotohanan at gawin namin ito na may paggalang at isa puso namin ang pagsambang inyong itinuro sa bawat isa sa amin. At sa lahat ng inyong mga utos, Panginoon, ay ito ay aming gagawin, susundin, sapagkat sa inyong pagbabalik ay mananatili ang inyong mga salita, ang inyong mga kautusan hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya naman, Panginoon, sapagkat kami ay laging nahuhulog sa pagkakasala, tulungan niyo kami, Panginoon. Hawakan ninyo ang aming mga kamay, iahon ninyo kami, Panginoon, upang kami ay patuloy na maglakbay sa sanlibutang ito na ayon sa inyong banal na kalooban, at kami lalakad patungo sa daan ng katotohanan, patungo dyan sa inyong banal na paanan. At kaming lahat, 10 ng aming mga tagapakinig, ay tatanggap ng gantimpala buhat sa inyo, sapagkat kayo ang aming Diyos na magliligtas at magbibigay ng putong ng buhay sa bawat isa sa amin. Tulungan kaming lahat, Panginoon, maging ang aming mga tagapakinig, na lalo pa kaming mag-aral ng inyong banal na salita upang lalo pa kaming lumapit sa inyo at ang katotohanan ang siya naming susundin at lagi naming isa sa isip, isa sa puso ang inyong mga palatuntunan. Ang lahat ng may mga karamdaman aming idinadalangin, mahal na Diyos, na inyong hipuin at pagalingin. Gayon din ang aming mga tagapakinig, ang kanilang kapamilya, kung sila man ay may mga karamdaman, hipuin din at pagalingin. Gayon din naman, Panginoon, ang mga nanlulupaypay,
ang mga nagwawalang bahala, gayon din ang mga nagdadalamhati. Inyong dalawin, Panginoon, bigyan ng kaligayahan, bigyan ng mabuting kaisipan upang patuloy na maglakbay at nakasentro ang kanilang pag-iisip sa inyo. Yes. Pagpalain kaming sama-sama, samantalang kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay hanggang sa susunod na Miyerkules, ay sama-sama kami na mag-aral muli ng inyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay inyong tutugunin sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Siya'y darating,